Isang malakas na kalabog ang biglang gumambala sa tahimik na mundo ni Hiraya de la Cruz. Napapitlag siya at ang hawak niyang pinong laso ng seda ay bumagsak mula sa kanyang mga daliri. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso ay ang pag-aalala, hindi para sa sarili, kundi para sa munting paraisong maingat niyang binubuo. Ang kanyang obra, ang kanyang santuwaryo. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Ang tanging naririnig sa malawak na espasyo ng display window ay ang mahinang ugong ng aircon at ang halos pabulong niyang pakikipag-usap sa mga manukan. "Isabel," sabi niya sa isang manukan na binihisan niya ng isang flowy summer dress, "sa tingin mo, mas babagay ba kung ilalagay natin ang mga bulaklak na ito sa iyong paanan?" Para sa iba, isa lamang siyang simpleng window dresser ng Maharlika Grand Mall. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat display window ay isang entablado at siya ang direktor, manunulat, at taga-disenyo ng isang munting dula na walang salita. Ang kanyang mga manokan ang kanyang mga artista at ang kanyang mga kamay ang nagbibigay buhay sa mga ito. Ngunit ngayon, ang kapayapaan na iyon ay nawasak. Isang mataas na lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, ang nakatayo sa gitna ng kanyang nilikha. Ang muka ay bahagyang nagpapakita ng pagkainis habang may kausap sa telepono. Isang maliit na scaffolding na ginagamit niya sa pag-aayos ang bahagyang natabig nito at iyon ang naging sanhi ng pagbagsak ng isang malaking sanga ng cherry blossom na gawa sa papel. Ang mga pinong bulaklak nito ay nagkalat sa sahig na parang mga luhang kulay rosas. "Look, I'll handle it. Just give me an hour," iritableng sabi ng lalaki sa telepono bago ito ibaba. Doon lamang niya napansin si Hiraya na nakatayo. Nakatingin hindi sa kanya, kundi sa nasirang bahagi ng display. "Miss, I'm so sorry. Nagmamadali lang ako," sabi ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon. Kumuha ito ng wallet mula sa bulsa. "Magkano ba ang nasira? Babayaran ko na lang." Hindi kumibo si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumuhod at pinulot ang bawat isang petalya ng bulaklak. Para sa lalaking ito, isa lamang itong abala, isang problemang kayang ayusin ng pera. Ngunit para sa kanya, ang bawat piraso ay oras, pagod, at isang piraso ng kanyang pangarap. "Miss?" Ulit ng lalaki, medyo naiinip na. Dahan-dahang tumayo si Hiraya, hawak ang mga nasirang bulaklak. Tiningnan niya ang lalaki sa mga mata. "Hindi po nabibili ang dedikasyon, sir." Ang simpleng sagot na iyon ay tila nagpatahimik sa lalaki. Nawala ang pagkainis sa mukha nito. Napalitan ng bahagyang pagtataka. Ito si Alon Montenegro, isang pangalan na laging laman ng mga business section ng dyaryo. Isang mukha na laging nakikita sa mga social events. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa harap ni Hiraya, isa lamang siyang estrangherong nakasira sa kanyang obra. Walang imik na tinalikuran siya ni Hiraya. Maingat niyang inilapag ang mga nasirang bulaklak at kinuha ang kanyang mga gamit. Pinasadahan niya ng tingin ang buong eksena. Kinakalkula sa isip kung paano aayusin ang lahat sa pinakamaikling panahon. Ang bawat galaw niya ay kalmado, tiyak, at puno ng pokus. Inaasahan ni Alon na aalis na siya pagkatapos niyang mag-alok ng bayad. Ngunit hindi. Nanatili siya sa isang tabi. Ang teleponong kanina'y hindi niya mabitawan ay ngayoy nakasuksok na
sa kanyang bulsa. Pinanood niya ang bawat galaw ni Hiraya. Pinanood niya kung paano nito maingat na inayos muli ang sanga, kung paano nito idinikit isa-isa ang mga nalagas na bulaklak gamit ang isang maliit na glugan, at kung paano unti-unting nabubuo muli ang nasirang ganda. May kakaibang mahika sa paraan ng kanyang paggawa. Ang kanyang mga kamay, bagamat simple, ay parang mga kamay ng isang mga awit na naglalapat ng himig. Ang kanyang mukha, na walang bahid ng kolorete, ay nagliliwanag sa ilalim ng mga spotlight ng display window. Sa gitna ng mga pekeng ngiti ng mga manukan, ang kanyang katahimikan at sinseridad ay parang isang tunay na hininga ng buhay. Nang matapos si Hiraya, humakbang siya paatras upang tingnan ang kanyang gawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto na ulit. Tapos na po, sabi niya kay Alon, na hindi man lang niya namalayang nanatili papalaroon. Hindi agad nakasagot si Alon. Tila siya na hipnotismo. Ang galing mo. Halos pabulong niyang sabi. Hindi iyon papuri ng isang mayamang lalaki sa isang trabahador. Iyon ay isang paghanga mula sa isang taong nakakita ng isang bagay na totoo at maganda. Trabaho ko po ito. Simpleng sagot ni Hiraya habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Hindi. Pagtatama ni Alon, lumalapit sa kanya. That's not just a job. That's art. At ikaw ang artist. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Hiraya. Sanay siyang mapuri ang kanyang gawa. Ngunit iba ang dating ng mga salitang iyon mula sa lalaking ito, King. Bilang isang tunay na paghingi ng tawad, pagpapatuloy ni Alon, at bilang paghanga sa'yo, pwede ba kitang ilibre ng kape? Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang mga mata ng lalaki ay seryoso na ngayon. Wala na ang bakas ng pagmamadali. Tila sa maikling oras na iyon, ang buong mundo nito ay huminto upang panoorin lamang siya. Pumayag si Hiraya. Sa isang maliit na coffee shop sa loob ng mall, naupo sila. Malayo sa karangyaan ng mundo ni Alon. Malayo sa tahimik na entablado ni Hiraya. Dito, pantay sila. 2 taong nag-uusap sa ibabaw ng mainit na kape. Nalaman ni Alon ang pangalan niya, ang pangarap niyang magkaroon ng sariling events styling company. Nalaman naman ni Hiraya na si Alon, sa kabila ng pagiging seryoso, ay may isang tawang nakakahawa at isang paraan ng pakikinig na parang ikaw ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Nang ihatid siya ni Alon pabalik sa kanyang display window, tila may nagbago na sa hangin sa pagitan nila. Hiraya! Tawag ni Alon bago siya tuluyang makaalis. Can I get your number? Gusto kitang makilala pa. Biglang bumalik si Hiraya sa realidad. Ang mahika ng kape at kwentuhan ay naglaho. Sa harap niya ay si Alon Montenegro. At siya lang si Hiraya de la Cruz. Ang agwat nila ay parang agwat ng langit at lupa. Ang kislap ng mga alahas sa bawat butik na kanilang nadadaanan ay isang paalala ng mundong hindi niya kinabibilangan. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso. Baka, nagsimula siya. Ang boses ay halos isang bulong. Magkaibang mundo tayo. Isang sandaling katahimikan ang namagitan. Inakala ni Hiraya na iyon na ang katapusan. Ngunit naramdaman niya ang marahang pag-angat ng kanyang baba. At napatingin siya sa mga mata ni Alena at ni Alon na puno ng determinasyon. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Kung ganoon, sabi niya,
Ang boses ay malambing ngunit puno ng pangako. Hayaan mong dalhin ko ang mundo mo sa mundo ko. Kung ganon, hayaan mong dalhin ko ang mundo mo sa mundo ko. Ang mga salitang iyon ni Alon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Hiraya, na parang isang kantang hindi niya maiwaksi. Sa mga sumunod na araw, ang pangakong iyon ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan sa paraang simple ngunit makahulugan. Hindi pa dinadala ni Alon si Hiraya sa malalaking pagtitipon o sa mga mamahaling restaurant na laging laman ng kanyang social media. Sa halip, dinadala niya ang mundo niya sa maliliit at pamilyar na espasyo ni Hiraya. Isang gabi, isinara niya ang buong sinehan para lamang silang dalawa ang manood. Sa isa namang hapon, nagdala siya ng isang picnic basket na puno ng pagkain mula sa isang 5-star hotel at kinain nila iyon sa isang simpleng parke kung saan madalas tumambay si Hiraya. Ang bawat pagkikita nila ay isang sikreto, isang nakaw na sandali na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Ngunit ang mga sikretong ito, para kay Alon, ay hindi lamang dahil sa romansa. Ang mga ito ay isang kalasag. Isang pansamantalang pader sa pagitan ng kaligayahang nararamdaman niya kay Hiraya at sa malamig na realidad na naghihintay sa kanya sa tuwing uuwi siya sa mansyon ng mga Montenegro. Saan ka na naman galing, Alon? It's almost midnight. Ang boses na yon, matigas at walang bahid ng init, ang sumalubong kay Alon pagpasok niya sa malawak na sala ng kanilang bahay. Nakaupo roon ang kanyang ina, si Silvana Montenegro, sa ilalim ng isang dim na ilaw mula sa chandelier. Ang kanyang ganda ay tila hindi kumukupas, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na kayang tumagos sa kahit anong kasinungalingan. May tinapos lang akong meeting, ma, sagot ni Alon. Iniiwasan ang tingin nito. Dinig niya ang sariling kasinungalingan at kinasuklaman niya ang sarili dahil dito. A meeting? Sarkastikong tanong ni Silvana. Tumatayo at lumalapit sa kanya. O baka naman ang meeting mo ay ang babaeng taga-ayos ng display sa mall? Natigilan si Alon. Paano nalaman ng kanyang ina? Tila nabasa ni Silvana ang nasa isip niya. Alon, walang nangyayari sa syudad na ito na hindi ko nalalaman. Lalo na kung may kinalaman sa'yo. Akala mo ba ay hahayaan kong sirain mo ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang babaeng walang maibubuga? Ma, stop it! Hindi mo siya kilala. Mariing sabi ni Alon. Sa wakas ay sinalubong ang tingin ng ina. At hindi ko na kailangang kilalanin pa siya. Ganti ni Silvana, ang boses ay nanlalamig. Ang kailangan kong malaman ay kung sino ang makakatulong sa atin. At hindi siya iyon. Iniwan ni Silvana si Alon at lumakad patungo sa kanyang opisina. Sumunod si Alon, ang puso niya ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng opisina, nakakalat sa ibabaw ng lamesa ang mga folder at financial reports. Pula ang karamihan sa mga numero. Ang imperyo na binuo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang pangalang Montenegro na dati kasing tigas ng ginto ay unti-unti nang nadudurog. Tingnan mo ito, Alon, sabi ni Silvana. Ang galit sa boses niya ay napalitan ng isang uri ng desperasyon. Lubog na tayo sa utang. Ang mga kontrata, isa-isang nawawala. Ang tanging paraan para makabangon tayo ay ang pagsanib puwersa natin sa mga Roxas. Ang mga Roxas, isang pamilya ng mga makapangyarihang politiko. At ang susi sa pagsanib puwersa na iyon, si Isla Roxas,
ang nag-iisang anak na babae. Ang babaeng ipinagkasundo sa kanya mula pa pagkabata. Ang kasal ninyo ni Isla ang magliligtas sa atin. Pagpapatuloy ni Silvana, nakatingin sa isang larawan sa kanyang mesa. Ito ay isang larawan ni Alon at Isla noong isang charity ball. Pareho silang nakangiti para sa kamera, ngunit ang mga ngiti ay hindi abot sa kanilang mga mata. Isla will be the perfect wife. Maganda, matalino, at mula sa tamang pamilya. She will secure our future. Hindi ang babaeng iyon na ang tanging kayamanan ay ang kanyang mga pangarap. Bawat salita ni Silvana ay parang isang dagok sa dibdib ni Alon. Mahal niya ang kanyang ina. Naiintindihan niya ang bigat na pasan nito. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mayroon siyang isang bagay na sa kanya lamang. Isang bagay na totoo at hindi nabibili. Si Hiraya. Ma, gagawa ako ng paraan, sabi ni Alon. Ang boses ay nagmamakaawa. Just give me time. Huwag mo naman akong pilitin sa isang bagay na hindi ko gusto. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Silvana. Pag-ibig? Alon, ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang bayaran sa ngayon. Ang kailangan natin ay kaligtasan. Survival. Kinabukasan. Habang magkasama sila ni Hiraya, ramdam ni Alon ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Paano niya sasabihin kay Hiraya ang lahat? Paano niya ipapaliwanag na ang bawat ngiti niya ay may kasamang kasinungalingan? Nakahilig ang ulo ni Hiraya sa kanyang balikat habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa isang tagong rooftop. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. May problema ba? Mahinang tanong ni Hiraya, tila nararamdaman ang bigat sa kalooban ni Alon. Umiling si Alon. Wala. Napapaisip lang. Biglang may inabot si Hiraya mula sa kanyang bag. Isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya. Nakangiti. Binuksan ito ni Alon. Sa loob, may isang pares ng cufflinks na gawa sa pinulidong bato na napulot mula sa dalampasigan. Simple lang ito, walang kasing halaga sa mga gintong cufflinks na suot niya. Ngunit alam niyang gawa ito ng mga kamay ni Hiraya. May nakaukit na maliit na alon sa bawat isa. Nakita ko kasi na mahilig ka sa dagat, sabi ni Hiraya. Medyo nahihiya. Sana magustuhan mo. Sa mga sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Alon. Ang simpleng regalong iyon na puno ng sinseridad at pagmamahal ay sampal sa lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari sa kanyang mundo. Niyakap niya si Hiraya ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Salamat. Sa isip niya, isang desisyon ang nabuo, isang desisyon na mapanganib. Isang desisyon na maaaring ikasira ng lahat. Ngunit kailangan niyang subukan. Hiraya, sabi niya, humiwalay sa pagkakayakap at hinawakan ang mga kamay nito. May isang charity event ang kumpanya sa Sabado. Maliit lang naman. Gusto ko sanang isama ka. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Hiraya. Ang takot na muling maranasan ang sinapit sa unang pagtatagpo nila ng ina. Pangako, sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng determinasyon. This time, it will be different. Ako ang bahala sa'yo. Panahon na para ipakita ko sa kanila kung gaano kakahalaga sa akin. Naniwala si Hiraya. Ang pag-asa sa mga mata ni Alon ay nakakahawa.
Tumango siya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito na siguro ang simula. Ang simula ng pagpasok ng mundo niya sa mundo ni Alon. Ngunit lingid sa kaalaman nilang dalawa. Sa mansyon ng mga Montenegro, hawak ni Silvana ang telepono, kausap ang organizer ng nasabing event. Yes, make sure my attendance is confirmed, sabi ni Silvana. Ang boses ay malamig at puno ng kalkulasyon. I want to personally see my son's guest. Ang bulwagan ay puno ng mahihinang tawanan at tunog ng mga kupitang nag-uumpugan. Ang ilaw mula sa mga naglalakihang aranya ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa mga mamahaling kasuotan at alahas ng mga panauhin. Para kay Hiraya, ang pakiramdam ay tila pumasok siya sa isang pahina ng isang glossy magazine. Maganda. Nakakasilaw, ngunit hindi totoo. Suot ang isang simpleng navy blue na bestida na binili niya mula sa sariling sahod. Naramdaman niya ang tingin ng bawat taong kanilang nadaraanan. Hindi iyon tingin ng paghanga, kundi tingin ng pag-uusisa. Isang tingin na tila nagtatanong, sino siya? At bakit kasama siya ni Alon Montenegro? Okay ka lang? Bulong ni Alon, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Isang mainit na angkla sa gitna ng malamig na dagat ng mga mapanuring mata. Tumango si Hiraya at pilit ng ngumiti. Medyo naninibago lang. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Alon. Ang boses ay nagbibigay lakas. Ang mahalaga, nandito ka, kasama ko. Sa kabila ng kanyang pangamba, may isang bahagi sa puso ni Hiraya na natutuwa. Ang pagdala sa kanya ni Alon dito ay isang deklarasyon. Isang patunay na seryoso ito sa mga binitiwang salita. Marahil, ito na nga ang unang hakbang para pag-isahin ang kanilang magkaibang mundo. Ilang kasosyo sa negosyo ni Alon ang lumapit sa kanila. Formal siyang ipinakilala ni Alon. This is Hiraya. Walang apelyido, walang titulo. Para kay Alon sapat na ang kanyang pangalan. At sa paraan ng pagbigkas nito, puno ng pagmamalaki. Pansamantalang nawala ang kaba sa dibdib ni Hiraya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Mula sa kabilang dulo ng bulwagan, natanaw ni Hiraya ang isang babaeng papalapit. Matangkad, elegante, at bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Nakita niya kung paano nahawi ang mga tao para bigyan ito ng daan. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Alon sa kanyang tabi. Si Silvana Montenegro. Sa personal, ang kanyang ganda ay mas nakakatakot kaysa sa mga litrato. Alon, anak, bati ni Silvana. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinalikan niya si Alon sa pisngi bago bumaling kay Hiraya. Ang tingin nito ay tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hinahanap ang bawat kapintasan sa kanyang simpleng ayos. And you must be Hiraya, sabi ni Silvana. Ang boses ay matamis na may bahid ng lason. I've heard things about you. Good evening po, Ginang Montenegro. Magalang na bati ni Hiraya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Oh, call me Tita Silvana, sabi nito. Isang alok na mas tunog banta kaysa paanyaya. So, ikaw pala ang artist ng mall. Pagpapatuloy niya. Ang pagkakasabi sa salitang artist ay may halong pangmamaliit na para bang isa itong maruming salita. Naramdaman ni Hiraya ang pamumula ng kanyang pisngi.
Ang sining na kanyang ipinagmamalaki ay biglang naging isang bagay na kahiya-hiya sa bibig ng babaeng ito. Mahinang saway ni Alon, ngunit tila hindi ito narinig ni Silvana. Nakakatuwa, sabi pa ni Silvana, ang tingin ay hindi inaalis kay Hiraya. Tell me, Iha, saan ka nakatira? Siguradong malayo ang biyahe mo papunta rito. At ang iyong mga magulang? Ano nga pala ang kanilang hanap buhay? Ang bawat tanong ay isang patibong, isang paraan upang ipamukha sa lahat ng nakikinig ang malaking agwat sa estado ng buhay nilang dalawa. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa unti-unting nabubuong kumpiyansa ni Hiraya. Hindi ito isang pag-uusap, isa itong interogasyon sa harap ng madla. Tumingin si Hiraya kay Alon. Naghahanap ng tulong, ng saklolo. Nakita niya ang paghihirap sa mukha nito. Ang pagiging gipit sa pagitan ng pagtatanggol sa kanya at paggalang sa ina. Ma, tama na, sabi ni Alon. Mas malakas na ngayon. This is not the right place for this. Ngumiti lang si Silvana sa anak. Isang ngiting nagsasabing, wala kang magagawa. Ibinalik nito ang tingin kay Hiraya. Pasensya na, Iha. Gusto ko lang namang makilala ang babaeng nagpapasaya sa anak ko. I just want to make sure she's suitable. Ang salitang suitable ay tumatak sa isipan ni Hiraya. Hindi karapat-dapat. Iyon ang ibig sabihin ni Silvana. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya para sa gabing iyon ay gumuho. Ang pangako ni Alon na ako ang bahala sa'yo ay naging abo. Paano siya ipagtatanggol ni Alon mula sa sarili nitong ina? Excuse me po, halos pabulong na sabi ni Hiraya. Hindi na niya kinaya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi alintana ang mga matang nakasunod sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa mapanuring tingin ni Silvana, sa bigat ng kahihiyan, at sa sakit ng katotohanang marahil, tama nga siya sa simula pa lang. Magkaiba sila ng mundo. Nakarating siya sa isang balkonahe, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang nag-iinit na mga pisngi. Doon, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat patak ay dala ang bigat ng kanyang pagkatao. Isang pagkataong tila hindi sapat para sa mundo ni Alon. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hiraya! Ang boses ni Alon ay puno ng pagsisisi. Ngunit nang lumingon si Hiraya, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi lang pag-aalala, kundi isang uri ng pagkatalo. Natalo siya sa sarili niyang ina. At sa pagkatalong iyon, kasama siyang natalo. Umuwi na tayo, Alon, please, sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag. Walang nagawa si Alon kundi tumango. Habang paalis sila, muli nilang nadaanan si Silvana, na ngayon ay masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan, na para bang walang nangyari. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, nahagip ng tingin ni Hiraya ang mga mata nito. Isang tinging malamig, matagumpay. Isang tinging nagsasabi, ito pa lang ang simula. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Nang ihinto ni Alon ang sasakyan sa tapat ng apartment ni Hiraya, hinawakan niya ang kamay nito. I'm sorry, Hira. I'm so sorry, sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit.
Ngunit para kay Hiraya, ang sorry ay hindi sapat para burahin ang kahihiyang naramdaman niya. Hindi sapat para alisin ang katotohanan ng ipamukha sa kanya na isa lamang siyang hamak na tagalabas. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, Alon, sabi niya. Kahit alam nilang pareho na hindi iyon totoo. May kasalanan siya. Ang kasalanan niya ay ang kahinaan. Sadyang hindi lang talaga ako para sa mundo ninyo. Bago pa man makasagot si Alon, bumaba na si Hiraya ng sasakyan at mabilis na pumasok sa kanyang apartment. Iniwan si Alon na mag-isang nakatanaw. Hawak ang manibela, ang bigat ng unang pagyanig na ito ay yumayanig hindi lang sa relasyon nila, kundi sa buong pagkatao niya. Pagbalik ni Alon sa bulwagan, sinalubong siya ng ina, na ngayon ay nag-iisa na sa isang sulok, may hawak na kupita ng alak. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi na matagumpay, kundi seryoso at malamig na parang yelo. Umalis na siya? Tanong ni Silvana. Hindi na nag-abalang magpanggap. Hindi sumagot si Alon. Tinitigan lang niya ang ina, isang tingin na puno ng sakit at hinanakit. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat, depensa ni Silvana. Hinigop ang alak. Mas mabuti nang masaktan siya ngayon kaysa hayaan kang sirain ang kinabukasan mo para sa isang panandaliang kaligayahan. Paano ninyo nagagawa ito, ma? Tanong ni Alon. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Paano ninyo kayang manakit ng isang taong walang ginagawang masama sa inyo? Dahil ang pag-iral niya pa lang ay banta na sa pamilyang ito. Mariing sagot ni Silvana, ibinaba ang kupita. Lumapit ito kay Alon. Ang mga mata ay nag-aapoy. Huwag na huwag mo nang uulitin ito, Alon. Hindi mo alam kung ano ang isinakripisyo ko para sa pangalan ng pamilyang ito. At hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng iyon dahil lang sa isang simpleng babae na nakita mo sa mall. Tumalikod si Silvana at naglakad palayo. Iniwan si Alon na nakatayo sa gitna ng nagkakasiyahang mga tao, ngunit ang pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang unang pagyanig ay nag-iwan ng malaking lamat. Isang lamat na hindi niya alam kung paano pa muling mabubuo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ng mansyon ng mga Montenegro ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Para kay Silvana, ang bawat anino sa silid ay tila isang multo ng kabiguan. At ang bawat numerong nakasulat sa pulang tinta sa mga financial statement sa kanyang harapan ay isang pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ng kanilang angkan. Ang pagsuway ni Alon sa party, kahit sa banayad na paraan, ay higit pa sa isang simpleng paghihimagsik ng isang anak. Iyon ay isang babala. Isang senyales na ang babaeng iyon, si Hiraya, ay hindi lamang isang distraction. Isa siyang banta. Isang banta sa plano, sa kinabukasan, sa kanilang kaligtasan. Napasabunot si Silvana sa kanyang buhok. Ang kontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawawala. Hindi sapat ang simpleng pagpapahiya. Kailangan niyang tanggalin ang ugat ng problema. Kailangan niyang sirain si Hiraya sa paraang hindi na ito kailanman makakabangon pa. Sa paraang kahit si Alon ay masusuklam na dito, ngunit paano? Hindi niya maaaring madungisan ang kanyang mga kamay. Kailangan niya ng isang taong gagawa ng maruming trabaho para sa kanya. Isang taong may sariling dahilan para kamuhian ang dalaga. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan mula sa nakaraan
ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang pamilyang minsang dumanas ng kahihiyan. Isang pangalang matagal nang nalimot ng alta sosyedad. Ngunit hindi niya kinalimutan. Ramos. Dalisay Ramos. Kinabukasan, sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga lugar na karaniwan niyang pinupuntahan, naghintay si Silvana. Ang amoy ng murang kape at lumang tinapay ay dumidikit sa kanyang mamahaling damit, isang paalala ng mundong kailangan niyang pasukin para isagawa ang kanyang plano. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Payak ang pananamit, may pagod sa mga mata, ngunit may bakas ng pait sa kanyang mga labi. Si Dalisay Ramos. Nagulat ito nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya. Ginang Montenegro? Nagtatakang tanong ni Dalisay. Lumapit sa mesa. Anong kailangan ninyo sa akin? Maupo ka, Dalisay. Kalmadong sabi ni Silvana. Itinuro ang silya sa kanyang harapan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kamusta na ang maliit mong accessories shop sa mall? Ang simpleng tanong na yon ay may kasamang insulto at alam iyon ni Dalisay. Mula sa isang pamilyang may kaya, ngayon isa na lang siyang nagtitinda ng mga mumurahing palamuti. At ang mall na iyon ay ang Maharlika Grand Mall, ang teritoryo ni Hiraya. Ayos lang, nakakaraos. Maikling sagot ni Dalisay. Ang boses ay may bahid ng depensa. Bakit po ninyo ako ipinatawag? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Silvana. Hiraya de la Cruz. Kilala mo siya, hindi ba? Ang sikat na window dresser ng Maharlika. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, isang anino ng galit ang dumaan sa mga mata ni Dalisay. Isang galit na nag-ugat pa sa malalim na nakaraan. Ano ang tungkol sa kanya? Ngumiti si Silvana. Nakuha na niya ang kanyang kailangan. Alam kong may dahilan ka para hindi siya magustuhan. Ang ina niya, isa siyang ambisyosang reporter noon. Hindi ba? Biglang bumalik ang lahat kay Dalisay. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Flashback. Bata pa si Dalisay noon. Nakaupo sila sa sala nang dumating ang isang batang reporter, ang ina ni Hiraya. Magalang itong nagtanong tungkol sa maliit na negosyo ng kanyang ama. Ang hindi nila alam, ang mga tanong na iyon ay may lason. Kinaumagahan, ang muka ng kanyang ama ay nasa front page ng dyaryo, isinasangkot sa isang maliit na kaso ng tax evasion. Gumuho ang kanilang mundo, ang negosyo, ang reputasyon, ang mga kaibigan. Lahat nawala. Ang huling naaalala niya ay ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay at ang mga luhang hindi tumitigil sa pagpatak mula sa mga mata ng kanyang ama. Sinira ng pamilya niya ang pamilya ko, sabi ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Dahil sa kanila, naranasan namin ang impyerno. Kung gayon, sabi ni Silvana, inilapag ang isang itim na attached case sa ibabaw ng mesa. Interesado ka sigurong malaman na ang babaeng iyon ay sinusubukan namang sirain ang pamilya ko ngayon. Ang tunog ng pagbukas ng attached case ay umaling-aungaw sa kanilang maliit na espasyo. Bumungad kay Dalisay ang makakapal na tali ng pera, sariwa, malutong. Higit pa sa kikitain niya sa kanyang tindahan sa loob ng 10 taon. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ito ay isang halaga na kayang baguhin ang kanyang buhay. Ano ito? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Bayad,
Simpleng sagot ni Silvana. Isang bayad para sa isang maliit na pabor. Gawin mo lang ang ipapagawa ko at magbabago ang buhay mo. Makakaganti ka sa mga De La Cruz at mabubura ang lahat ng utang mo sa mundo. Tinitigan ni Dalisay ang pera. Pagkatapos ay ang muka ni Silvana na walang emosyon. Ang kagustuhang makaganti na matagal niyang kinimkim ay biglang nagliyab. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang pangarap na gumuho, narito na ang pagkakataon para ipatikim kay Hiraya, ang anak ng babaeng sumira sa kanila, ang pait na kanyang dinanas. Ang takot at konsensya ay panandali ang dumaan sa kanyang isip. Ngunit agad iyong natabunan ng imahe ng isang bagong buhay, isang buhay na walang utang at puno ng ginhawa. Huminga siya ng malalim. Ano ang kailangan kong gawin? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silvana. Kinuha niya ang isang maliit at eleganteng kahon ng alahas mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob, isang kumikinang na kwintas na diamante ang nakalagay. Isang perpektong replika ng isa sa mga pinakamahal na alahas sa Alahas de Silva. Sa Biyernes, sabi ni Silvana, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Sa mismong oras na ito, sa Alahas de Silva, dadalhin ng anak ko ang babaeng iyon doon. At sisiguraduhin mong ang kwintas na ito ay mapupunta sa loob ng kanyang bag. Ang bawat kilometrong tinatahak ni Alon pabalik sa Maharlika Grand Mall kinabukasan ay parang isang paglalakbay sa kalsada ng pagsisisi. Ang mga salita ni Hiraya, sadyang hindi lang talaga ako para sa mundo ninyo, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang masakit na salamin ng kanyang sariling kahinaan. Ang imahe ng mga luha sa mata nito, at ang bigat ng pinto ng apartment nito nang isara ay mas masakit pa kaysa sa mga masasakit na salita ng kanyang ina. Kasalanan niya. Alam niya iyon. Ipinangako niyang poprotektahan niya ito. Ngunit sa unang pagsubok pa lang, bumagsak na siya. Hinayaan niyang yurakan ni Silvana ang dignidad ng babaeng pinakamamahal niya. Kaya't nang pumarada siya sa harap ng mall, dala ang isang buke ng mga puting rosas na halos hindi na magkasya sa passenger seat. Alam niyang hindi ito sapat. Ang mga bulaklak ay kayang bumili ng ngiti, ngunit hindi nito kayang ayusin ang isang nasirang tiwala. Kailangan niyang gumawa ng higit pa. Natagpuan niya si Hiraya sa isa sa mga bakanteng display window. Tahimik na nag-aayos ng mga props para sa susunod na tema. Nang makita siya nito, walang ngiti, walang gulat, isang blangkong ekspresyon lamang na nagkukubli ng sakit. Alon! Bati nito. Ang boses ay kalmado, ngunit malamig. Para sa'yo, sabi ni Alon. Iniaabot ang napakalaking buke. Tinanggap ito ni Hiraya. Salamat! Ang gaganda nila. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sumasalamin sa sinasabi ng kanyang bibig. Inilapag nito ang mga bulaklak sa isang tabi at bumalik sa kanyang ginagawa. Ang bawat galaw ni Hiraya ay isang malinaw na mensahe. Tapos na ang usapan, ngunit hindi susuko si Alon. Hira, please, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot nito, hindi lumilingon. Meron, giit ni Alon. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso. Alam kong nasaktan kita at alam kong kulang ang kahit anong sorry. Pero please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para patunayan sa'yo. Sa wakas, humarap si Hiraya. Nakita ni Alon ang pamumugto ng mga mata nito.
Isang palatandaan ng mga luhang pumatak nang wala siya sa tabi nito. Patunayan ng ano, Alon? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nasa susunod na ipahiya ako ng nanay mo. Mas malakas na ang pagkakasabi mo ng tama na? Nasa susunod, baka hawakan mo na ang kamay ko habang tinatawag niya akong hindi karapat-dapat. Ang bawat salita ay isang sampal sa katotohanan. May inihanda ako, sabi ni Alon. Desperadong sinusubukang ibalik ang kanilang koneksyon. Isang lugar na para lang sa ating dalawa. Walang mapanghusgang mata. Walang masasakit na salita. Tayo lang. Please, sumama ka sa akin. Nag-alinlangan si Hiraya, ngunit nakita niya ang desperasyon at sinseridad sa mga mata ni Alon. Isang bahagi ng kanyang puso, sa kabila ng sakit, ay gustong maniwala muli. Isinakay siya ni Alon sa kanyang sasakyan at dinala sa isang mataas na gusali sa sentro ng syudad. Umakyat sila sa pinakatuktok at bumungad kay Hiraya ang isang tanawing hindi niya malilimutan. Isang secret rooftop garden. May mga kumukutitap na fairy lights na nakasabit, isang maliit na mesa para sa dalawa. At ang buong syudad ay tila isang karagatan ng mga ilaw sa kanilang paanan. Ginawa ko ito para sa'yo, mahinang sabi ni Alon. Dito, sa katahimikan ng kalangitan, walang marangyang bulwagan, walang mapanuring mga tao. Ang tanging maririnig ay ang hangin at ang tibok ng kanilang mga puso. Pinaupo siya ni Alon at lumuhod ito sa kanyang harapan. Hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Hiraya, panimula niya. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako hindi lang dahil nasaktan ka, kundi dahil naging mahina ako. Ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang hindi pagtayo para sa'yo sa paraang nararapat sa'yo. Hinayaan kong maramdaman mo na nag-iisa ka, at iyon ang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Hiraya. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig. Isang pag-amin, hindi isang palusot. Natakot ako, Alon. Amin niya. Natakot akong isipin na baka tama siya. Na baka kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako magiging sapat. Mali siya, mabilis na sagot ni Alon. Hinigpitan ang hawak sa kanyang mga kamay. Ikaw ang sobra-sobra pa sa sapat, Hira. Ikaw ang lahat ng tama sa magulo kong mundo. At ipinapangako ko sa'yo mula sa araw na ito. Hinding-hindi na muling mangyayari iyon. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Kahit pa ang sarili kong ina. Ang pangako ay binitawan sa ilalim ng mga bituin, puno ng bigat at determinasyon. Sa mga sandaling iyon, naniwala si Hiraya. Ang init ng mga kamay ni Alon at ang katotohanan sa kanyang mga mata ay sapat na para burahin ang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang tumango at isang luha ng ginhawa ang pumatak mula sa kanyang mata. Niyakap siya ni Alon ng mahigpit at sa yakap na iyon, ang nabasag na tiwala ay unti-unting nabuo muli. Matapos ang kanilang hapunan, habang magkatabing nakaupo at pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad, naramdaman ni Alon ang isang matinding pagnanais na patunayan ang kanyang pangako sa isang paraang hindi malilimutan ni Hiraya. Gusto kong patunayan sa'yo, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Sa Biyernes, samahan mo ako. Saan? Tanong ni Hiraya. Pumili ka ng kahit anong gusto mo sa Alahas de Silva.
sabi ni Alon nakangiti. Gusto kong bigyan ka ng isang bagay. Isang bagay na maganda. Isang bagay na permanente. Isang tanda ng pagmamahal ko. Isang paalala na sa mundo ko, hindi ka lang basta bisita. Ikaw ang reyna. Natigilan si Hiraya sa alok. Ang Alahas de Silva ay isa sa mga pinakamahal na tindahan ng alahas sa buong bansa. Ngunit nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Alon, naintindihan niya. Hindi ito tungkol sa presyo. Ito ay isang simbolikong kilos. Isang paraan para sabihin ni Alon na karapat-dapat siya sa lahat ng magagandang bagay sa mundo nito. Ang kanyang puso, na ngayon ay puno na muli ng pag-asa, ay hindi na nag-alinlangan pa. Ngumiti siya. Sige, malambing niyang sagot. Masayang hinagkan ni Alon ang kanyang noo. Hindi alam na ang kanyang engrandeng plano para patunayan ang kanyang pag-ibig ay ang mismong susi na magbubukas ng pinto sa isang mas malaki at mas masakit na bangungot. Lingid sa kanilang kaalaman, sa ibaba ng gusali, sa kabilang kalsada, may isang babaeng nakatayo sa dilim, nagmamasid. Si Dalisay Ramos. Nakita niya silang umakyat sa rooftop kanina pa. Hawak ang kanyang telepono. Nagtipa siya ng isang mensahe para kay Silvana. Mukhang nagkaayos na sila. Tuloy ang plano sa Biyernes. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang anino sa tuktok ng gusali, isang malamig at mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang paraisong binuo ni Alon para kay Hiraya ngayong gabi ay isang pekeng paraiso. At malapit na itong gumuho. Ang loob ng Alahas de Silva ay ibang-iba sa maingay at magulong mundo ng mall sa labas. Dito, ang sahig ay natatakpan ng malambot na karpet na lumulunod sa bawat yabag. Ang ilaw mula sa maliliit na spotlight sa kisame ay nakatutok sa mga salaming estante kung saan ang bawat alahas ay kumikinang na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ang hangin ay may amoy ng mamahaling pabango at ang tanging maririnig ay ang mahinang musika at ang pabulong na usapan ng mga mayayamang kliyente. Para kay Hiraya, ang pakiramdam ay mas nakakailang pa kaysa sa party. Dito, ang halaga ng bawat bagay ay malinaw na nakasulat sa isang maliit na etiketa. Milyon-milyong piso. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa buong buhay niya. See anything you like? Tanong ni Alon. Ang kanyang braso ay nakaakbay sa kanya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapakita ng tunay na kaligayahan. Para sa kanya, ang dalhin si Hiraya dito ay ang katuparan ng kanyang pangako. Lahat maganda, mahinang sagot ni Hiraya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mga diamante, kundi sa refleksyon nila sa salamin. Isang simpleng babae na nakatayo sa gitna ng karangyaan. Piliin mo ang pinakamaganda, sabi ni Alon. Itinuturo ang isang kwintas na may malaking asul na sapiro. You deserve the best, Hira. Ngunit umiling si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang mas simpleng estante. Doon, sa gitna ng mga kumikinang na ginto, may isang maliit na silver bracelet. Simple lang ang disenyo nito. May isang maliit na palawit na hugis bituin. Iyon ang bumihag sa kanya. Ito, sabi niya. Itinuturo ang bracelet. Ito ang gusto ko. Tiningnan ni Alon ang bracelet. Pagkatapos ay si Hiraya. Hindi niya may taintindihan.
kung bakit sa lahat ng naroon, iyon ang napili nito. Ngunit, nang makita niya ang sinserong ngiti sa mga labi ni Hiraya, naintindihan niya. Hindi kailanman naging materyal na bagay ang habol nito. Kung iyan ang gusto mo, sabi ni Alon, hinalikan ang kanyang buhok. Iyan ang makukuha mo. Habang si Alon ay nasa counter para bayaran ng bracelet, naiwan si Hiraya na nakatayo malapit sa entrada. Pinagmamasdan ang refleksyon nilang dalawa sa salamin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Marahil, posible pala. Posibleng magtagpo ang kanilang mga mundo. Isang babae na nakasuot ng malaking salamin sa mata at may balabal na nakatakip sa bahagi ng kanyang muka ang dumaan sa kanyang likuran. Nagkunwari itong tumitingin sa mga hikaw sa kabilang estante. Si Dalisay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay kalmado at sanay. Naghintay siya ng tamang tiempo. Nang tumalikod si Hiraya para silipin si Alon sa counter, iyon na ang hudyat. Mabilis ngunit maingat na lumapit si Dalisay. Sa isang galaw na halos hindi mapapansin, aksidente niyang binunggo si Hiraya. Ay, sorry miss, sabi ni Dalisay. Ang boses ay bahagyang binago. Okay lang po, sagot ni Hiraya. Hindi na gaanong pinansin ang nangyari. Ngunit sa segundo ng pagkakabunggo na iyon, ang kamay ni Dalisay ay mabilis na naghulog ng isang bagay sa loob ng nakabukas na handbag ni Hiraya. Ang kumikinang na kwintas na diamante. Mabilis na naglakad palayo si Dalisay, nawala sa gitna ng iilang mga tao sa loob ng tindahan. Okay na, Hira, masayang sabi ni Alon, papalapit sa kanya, hawak ang isang maliit at eleganteng paper bag. Tara na. Tumango si Hiraya, ang ngiti ay abot sa kanyang mga tainga. Hinawakan niya ang kamay ni Alon at sabay silang naglakad palabas ng tindahan. Ang pakiramdam ay parang panaginip. Ngunit sa paghakbang niya palabas ng pinto, isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan. Isang nakakabinging sirena. Ang tunog ay matinis, malakas, at paulit-ulit. Huminto ang lahat. Ang mga sales lady, ang ibang kliyente, ang gwardya sa pinto. Lahat ay napatingin sa kanila. Ang masayang panaginip ni Hiraya ay biglang naging isang nakakatakot na bangungot. Dalawang unipormadong security personnel ang mabilis na humarang sa kanilang daraanan. "Excuse me, sir, ma'am," sabi ng isa. Ang boses ay formal ngunit matigas. "Tumunog po ang aming security alarm. Kailangan po naming i-check ang inyong mga dala." "What? There must be a mistake," sabi ni Alon, pumagitna sa pagitan ng gwardya at ni Hiraya. "Binayaran namin ang binili namin. Here's the receipt." "Standard procedure lang po, sir," sabi ng gwardya. Ang tingin ay nakapako sa handbag ni Hiraya. Naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lahat ng mata sa tindahan ay nasa kanya. Ang mga ito ay hindi na tingin ng pag-uusisa, kundi tingin ng pag-aakusa. "Sige," nanginginig na sabi ni Hiraya. "Wala naman kaming tinatago." Dahan-dahan, na parang sa isang slow motion, binuksan niya ang kanyang handbag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Pinipilit niyang isipin kung ano ang maaring nagpa-trigger sa alarm. Ang bago ba nilang bracelet? Ang telepono niya? Sa harap ng lahat, ibinuhos ng gwardya ang laman ng kanyang bag sa isang maliit na tray. Ang kanyang lipstick, pitaka, suklay, telepono,
at isang bagay na kumikinang. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang kwintas na diamante na may malaking batong kumikinang na parang isang mata ng demonyo sa ilalim ng ilaw. Nahulog ito sa tray na may kasamang isang malakas na kalansing, isang tunog na umaling-awngaw sa buong tindahan na ngayon ay pinamumunuan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakapaligid. Natigilan si Alon. Ang kanyang muka ay nagpakita ng purong pagkabigla, pagkalito, at isang maliit, halos hindi mapansing kislap ng pagdududa. Ang kislap na iyon ang pumatay sa puso ni Hiraya. Hindi, nagsimula si Hiraya. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin kay Alon. Nagmamakaawa na maniwala ito sa kanya. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ang kanyang mga salita ay nawalan ng bigat. Ang ebidensya ay naroon, kumikinang. Inaakusahan siya ng walang salita. At mula sa gitna ng mga nag-uusyosong mga tao na ngayon ay nakapalibot na. Sa suwos-buwos sa kanila, isang pamilyar na figura ang lumitaw, si Silvana Montenegro. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pagkagulat at pandidiri. Isang itsurang maingat na inensayo. Itinuro niya ang nanginginig na si Hiraya. Ang kanyang daliri ay parang isang kutsilyong nakatutok sa dibdib nito. Huminga siya ng malalim at sa buong lakas ng kanyang baga, isinigaw niya ang isang salita na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya at dumurog sa anumang natitira sa kanyang dignidad. Magnanakaw. Ang salitang bagbumuma na salitang magnanakaw ay hindi lamang isang akusasyon. Ito ay isang hatol, isang tatak na ipinukpok ni Silvana sa pagkatao ni Hiraya sa harap ng madla. At ang bawat mapanghusgang tingin mula sa mga nakapaligid ay ang mga pakong bumaon dito. Habang kinakaladkad siya ng mga security personnel palabas ng tindahan, ang mga flash ng kamera mula sa mga cellphone ng mga usisero ay parang mga kidlat na gumuguhit sa nanlalabo niyang paningin. Hinanap ng kanyang mga mata si Aylon. Nakita niya itong nakatayo roon, natitigilan. Ang mukha ay isang blankong canvas ng pagkabigla. Hindi ito gumalaw. Hindi ito nagsalita para ipagtanggol siya. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ni Hiraya ang unang yugto ng pag-iisa. Dinala siya sa isang security office sa loob ng mall bago tuluyang isinakay sa isang police mobile. Ang bawat minuto ay tila isang oras, at ang bawat oras ay tila isang walang hanggang bangungot. Ang interrogation room sa presinto ay malamig at walang buhay. Ang tanging kulay ay ang abo ng mga pader at ang itim ng mesang bakal sa pagitan niya at ng imbestigador. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nanunuot sa kanyang ilong. Pangalan? Tanong ng pulis. Ang boses ay pagod at walang interes. Hiraya de la Cruz po, sagot niya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Trabaho? Window dresser po, sa Maharlika Grand Mall. Okay, Miss De La Cruz, sabi ng pulis. Isinara ang folder. Malinaw ang ebidensya. Nahuli sa bag mo ang kwintas. Kung aamin ka na, mas mapapabilis ang proseso. Pero hindi po sa akin yon, pakiusap ni Hiraya. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata.
Hindi ko po alam kung paano napunta yun doon. Frame up po ito. Pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Tiningnan lang siya ng pulis na parang sanay na sanay nang makarinig ng ganoong mga linya. Lahat kayo yan ang sinasabi. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay parang isang kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Paano niya ipaglalaban ang sarili kung ang buong mundo ay nagpasya nang siya ang may kasalanan? Ang tanging pag-asa niya ay ang taong nangakong poprotektahan siya. Si Alon. Siguradong gagawa na siya ng paraan. Siguradong papunta na siya. Ang loob ng mamahaling sasakyan ni Alon ay masikip at nakakasakal. Ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang ina ay mas maingay pa kaysa sa sirena ng mga pulis kanina. "Are you happy now?" Basag ni Alon sa katahimikan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat ay lumilitaw. "Huwag mo akong kausapin na parang ako ang may kasalanan dito, Alon." Malamig na sagot ni Silvana. Inaayos ang kanyang damit na para bang walang nangyari. "Nakita mo ang ebidensya. Ang babaeng iyon ay isang magnanakaw." "Hindi siya magnanakaw," sigaw ni Alon. "Kilala ko siya." "Talaga ba?" Sarkastikong tanong ni Silvana. "O ang kilala mo lang ay ang imaheng ipinapakita niya sa'yo? Isang kahabag-habag na babae na nangangarap? Anak, ginamit ka lang niya. Ngayon, buong syudad pag-uusapan tayo. Ang Montenegro, naging biktima ng isang oportunista. Ito ba ang gusto mo para sa pangalan natin?" Ang bawat salita ni Silvana ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Alon. Ang imahe ng kwintas na kumikinang sa tray, ang pagkabigla sa mukha ng lahat, ang kahihiyan. Nagsimulang maghalo-halo ang lahat sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono, idinayal ang numero ng abogado ng pamilya. Ngunit mabilis itong pinigilan ng kamay ni Silvana. "Ano ang ginagawa mo?" "Tatawagan ko si Atin Robles. Siya lang ang makakatulong kay Hiraya." "Wag na wag mong gagawin yan," mariing sabi ni Silvana. Ang mga mata ay nanlilisik. "This is a family matter now. Idinamay na niya ang pangalan natin dito. The family will handle this. Ako ang bahala. Intindihin mo. Alon, ginagawa ko ito para protektahan ka." Ang salitang pamilya at proteksyon ang humila kay Alon pabalik. Mula pagkabata, ito ang itinuro sa kanya. Ang pamilya ang una. Ang pangalan ng pamilya ang lahat. Napabagsak niya ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang isip ay isang magulong digmaan sa pagitan ng pag-ibig na nararamdaman niya para kay Hiraya at ng tungkuling ipinamulat sa kanya ng kanyang ina. At sa digmaang iyon, sa mga sandaling iyon, nanalo ang kanyang ina. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang tunog ng paglisan ng pag-asa. Dinala siya sa isang maliit na holding area habang inaayos ang mga papeles. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang telepono na ibinalik sa kanya matapos inspeksyonin. Nakatitig siya sa screen. Walang tawag. Walang text. Mula kay Alon. Ang lalaking nangako sa ilalim ng mga bituin na hinding-hindi na siya hahayaang masaktan. Ang lalaking nagsabing siya ang reyna sa mundo nito. Ang lalaking dapat ay narito ngayon. Sinisipa ang pinto. Ginagalaw ang lahat para ilabas siya. Nasaan siya? Ang bawat segundong lumilipas na walang paramdam si Alon ay mas masakit pa kaysa sa sigaw ni Silvana.
Mas masakit pa sa malamig na posas na inilagay sa kanyang mga kamay kanina. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang kaso ng pagnanakaw. Ito ay tungkol sa isang binitawang tiwala, isang sinirang pangako. Ang balita ay mabilis kumalat. Narinig niya ang mga pulis na nag-uusap sa labas. Oo, yung girlfriend daw ng Montenegro heir. Ang tsismis ay naging katotohanan sa isip ng lahat. Sa isang opisina sa tuktok ng isang gusali, isang matandang lalaki, si Don Andres de Silva, ang nakatanggap ng ulat tungkol sa isang insidente ng pagnanakaw sa kanyang flagship store. Ang pangalan ng suspect, Hiraya de la Cruz, isang pangalang wala lang sanang ibig sabihin, kung hindi lang sa isang lihim na paghahanap na matagal na niyang isinasagawa. Sa loob ng presinto, sumuko na si Hiraya. Wala na ang mga luha. Napalitan na ito ng isang blangkong pamamanhid. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan, at ang lalaking inakala niyang pag-ibig ng kanyang buhay. Tumayo ang dalawang pulis at binuksan ang rehas. Halika na, Miss De La Cruz. Oras na para ilipat ka sa selda. Tumayo siya, na parang isang manukan na walang sariling buhay, at sumunod. Ito na ang katapusan. Ang pagbagsak sa pinakamadilim na hukay. Habang naglalakad sila sa pasilyo, wala na siyang inaasahan. Wala nang hinihintay. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man nila marating ang pinto ng selda, isang boses ang pumuno sa tahimik na pasilyo. Isang boses na kalmado, may awtoridad at hindi pamilyar. Sandali! Napahinto ang mga pulis. Napalingon si Hiraya. Isang matangkad na lalaki na nakabarong ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Mayroon itong dalang isang leather briefcase. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng respeto at ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Ako ang abogado ng babaeng ito. Ang pasilyo ng presinto ay pamilyar kay Elias Vargas. Sa 30 taon niya bilang abogado, kabisado na niya ang amoy nito. Isang pinaghalong amoy ng matapang na kape, papel, at ang hindi maipaliwanag na bigat ng mga problemang hindi pa nalulutas. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang pakiramdam. Hindi ito trabaho lamang. Ito ay isang misyon. Ang pagtatapos ng isang paghahanap na tumagal ng halos 2 dekada. Sino po sila? Tanong ng pulis na humarang sa kanya. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa braso ni Hiraya. Elias Vargas. Simpleng sagot niya. Iniaabot ang kanyang ID. Ako ang kumakatawan kay Miss Hiraya de la Cruz at hinihiling ko na itigil ninyo ang lahat ng proseso laban sa kanya. Ngayon din. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang pangalan ay may bigat. Ngunit ang kaso ay tila simple. Pasensya na, attorney. Sabi ng mas nakatatandang pulis. Flagrante delikto po ito. Huli sa akto. May malakas kaming ebidensya. Ang ebidensya ninyo ay kasinungalingan. Kalmadong sagot ni Elias, ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa kanila. Hinihiling kong makausap ang inyong station commander sa isang pribadong silid, kasama ang kliyente ko. Sa loob ng maliit na opisina ng hepe, ang tensyon ay mas masahol pa sa lamig ng aircon. Si Hiraya ay nakaupo sa isang sulok, gulong-gulo, at hindi maintindihan kung sino ang biglang dumating na tagapagligtas. Attorney Vargas,
Simula ng hepe, isang matabang lalaki na may pagod sa muka. Malaking pangalan ang mga Montenegro at mas malaking pangalan ang mga De Silva na may-ari ng ninakawan. Sigurado po ba kayo sa ginagawa ninyo? Mas sigurado pa ako sa pangalan ko, hepe, sagot ni Elias. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa, ngunit hindi pa ito binuksan. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa isang simpleng pagnanakaw. Ang kliyente ko ay biktima ng isang masalimuot na frame-up. At ang kanyang pagkatao, iyan ang mas malaking kwento. Bago pa man makasagot ang hepe, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Bumukas ito at isang matandang lalaki ang pumasok. Inaalalayan ng isang aide. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa lahat. Nasa mga billboard, nasa mga dyaryo. Si Don Andres de Silva, ang may-ari ng imperyo ng Maharlika. Ang may-ari ng kwintas na di umano'y ninakaw. Ang pagdating niya ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Napatayo ang hepe sa pagkabigla. Don Andres, bati ni Elias, tumatayo bilang paggalang. Hindi pinansin ni Don Andres ang iba. Ang kanyang mga mata, na puno ng lungkot at isang bagay na hindi maipaliwanag, pag-asa, ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Hiraya. Si Hiraya, sa kanyang pagkalito, ay napatitig din sa matanda. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, isang lungkot na tila matagal na niyang nararamdaman sa sarili niya. Hepe, sabi ni Elias. Binasag ang katahimikan. Nandito si Don Andres hindi bilang nagrereklamo, kundi bilang isang saksi sa isang mas malaking katotohanan. Sa loob ng 20 taon, ipinahanap niya sa akin ang kanyang nag-iisang anak na nawala sa isang trahedya. Binuksan ni Elias ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang manipis na folder. Ang pangalan ng batang iyon ay Camila de Silva at sa loob ng 6 na buwan, ang lahat ng ebidensyang nakalap ko mula sa orphanage kung saan siya pansamantalang dinala hanggang sa pamilyang umampon sa kanya na pumanaw na ay lahat tumuturo sa iisang tao. Tumingin si Elias kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Lahat ay tumuturo sa iyo, Hiraya, Hiraya. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Si Hiraya ay natulala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ano po ang sinasabi ninyo? May isang bagay na magpapatunay sa lahat. Pagpapatuloy ni Elias, ang kanyang boses ay marahan na ngayon, na para bang naglalakad sa isang manipis na yelo. Tumingin siya kay Don Andres, na ngayon ay nanginginig na. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tungkod. Bumaling si Elias kay Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pag-iingat. Iha, sabi niya, mayroon ka bang marka sa iyong katawan? Isang marka na dala mo mula pagkabata? Marahil sa iyong likod o sa iyong balikat? Napakunot ang noo ni Hiraya. Paano nito nalaman? Meron po, mahina niyang sagot. Sabi ng nanay-nanayan ko. Kasama ko na daw yan pagkasilang ko. Narinig ni Elias ang pigil na paghikbi mula kay Don Andres. Iha, maaari ko bang makita ang iyong balikat? Pakiusap ni Elias. Nag-alinlangan si Hiraya, ngunit sa puntong ito, wala nang masasama pa sa sitwasyon niya. Wala na siyang pakialam, dahan-dahan, gamit ang nanginginig na kamay. Bahagya niyang ibinaba ang kwelyo ng kanyang damit. Inilantad ang kanyang kanang balikat. At doon, malinaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina,
ay isang balat, isang birthmark, ang perpektong hugis ng isang bituin. Ang tungkod ni Don Andres ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ang matanda ay humakbang pasulong. Ang mga binti ay tila bibigay anumang oras. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha, dumadaloy sa mga guhit ng kanyang edad. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay, hindi para hawakan, kundi para lamang mapalapit dito, na para bang isa itong aparisyon na maaring maglaho. Camila. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng 20 taon ng sakit at pangungulila. Anak ko, sa mga sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Silvana Montenegro. Ang muka ay puno ng paghahanda para sa isang komprontasyon. Kasunod ang isang nag-aalalang si Alon. Huminto sila ng bigla. Natigilan sa eksenang kanilang naabutan. Ang umiiyak na si Don Andres. Ang abogadong si Elias Vargas. At si Hiraya nakatayo sa gitna ng lahat. Ang balat na hugis bituin ay nakalantad. Hindi agad naiintindihan ni Silvana ang nangyayari, ngunit ang kanyang unang reaksyon ay ang pangmamaliit. Ano ito? Tanong niya. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang katawa-tawang palabas. Para lang makalusot sa pagnanakaw. Gagawa kayo ng ganitong drama? Gawa-gawa niyo lang yan. Tumingin si Alon mula sa umiiyak na si Don Andres patungo sa naguguluhang si Hiraya at pabalik. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang imposible at hindi kapani-paniwalang eksena sa kanyang harapan. Ngunit si Elias Vargas ay hindi natinag. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin mula sa emosyonal na sandali patungo sa mapanghusgang mukha ni Silvana. Isang malamig at matalas na tingin ang ipinukol niya dito. Kung palabas ang hanapin ninyo, Ginang Montenegro, sabi ni Elias. Ang bawat salita ay mabagal, malinaw, at puno ng banta. Mayroon akong isang video na siguradong magugustuhan ninyo. May mga sandali sa buhay na tila humihinto ang oras, kung saan ang bawat detalye ay nagiging matingkad at ang bawat tunog ay nagiging malinaw. Para kay Alon, ito ang sandaling iyon. Ang mga salita ni Atungste, Tinem Vargas, mayroon akong isang video, ay umaling-awngaw sa loob ng silid na parang isang hatol na malapit ng ipataw. Tiningnan niya ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang kislap ng takot sa mga mata nito. Isang kislap na mabilis ding nawala at napalitan ng karaniwang pagmamataas. Anong video ang pinagsasabi mo? Mayabang na tanong ni Silvana. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi sumagot si Attorney Vargas. Sa halip, kinuha niya ang isang laptop mula sa kanyang briefcase. Binuksan ito at iniharap sa hepe ng pulisya. Nakuha ko ito mula sa Head of Security ng Maharlika. Isang kopya ng CCTV footage mula sa Alahas de Silva. Ilang minuto bago ang insidente. Mula sa isang anggulong, hindi sakop ng mga pangunahing kamera. Nagsilapitan ang lahat sa paligid ng mesa, maliban kay Don Andres na nanatiling nakatayo sa tabi ni Hiraya. Ang isang kamay ay nakaalalay dito na para bang natatakot siyang mawala itong muli. Pinindot ni Elias ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang malinaw na imahe ng loob ng tindahan. Nakita ni Alon ang sarili niya at si Hiraya, masaya. Nagtatawanan habang pumipili ng bracelet.
Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Ang kaligayahang iyon ay parang isang alaala mula sa ibang buhay. Pagkatapos, nakita nila ang sarili niya na naglalakad papunta sa counter. Si Hiraya ay naiwan malapit sa pinto. At mula sa gilid ng screen, isang babae na naka-shades at balabal ang pumasok sa eksena. Siya, bulong ni Hiraya, kinikilala ang babaeng aksidenteng bumunggo sa kanya. Ang video ay walang audio, ngunit ang mga galaw ay malinaw na parang sikat ng araw. Nakita nila kung paano nagkunwaring tumitingin ng alahas ang babae. Nakita nila kung paano nito hinintay na tumalikod si Hiraya. At nakita nila ang mabilis ngunit tiyak na galaw. Ang pagbunggo, ang sandaling paglapit, at ang kamay na naghulog ng isang kumikinang na bagay sa loob ng handbag ni Hiraya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Dalisay Ramos, sabi ni Atty. Vargas, ang kanyang boses ay kalmado. Isang tenant sa mall, may record ng matinding galit sa pamilya De La Cruz dahil sa isang lumang alitan. Sabi ko sa inyo, umiiyak na sabi ni Hiraya. Sabi ko sa inyo, na-frame up ako. Tumingin si Alon sa kanyang ina, na ngayon ay namumutla na. Ma, ano ito? Isang desperadong babae na gustong makaganti. Mabilis na sagot ni Silvana, pilit na pinapakita ang katatagan. Walang kinalaman ang pamilya natin dyan. Ngunit si Atty. Vargas ay hindi pa tapos. May isa pa, sabi niya. Ang video na ito ay may kasamang audio mula sa isang hidden microphone na nakakabit sa counter, malapit sa lugar kung saan nag-usap ang dalawang suspek ilang minuto bago dumating sina Mr. Montenegro at Miss De La Cruz. Muli niyang pinindot ang play. Ang eksena ay nagpakita ng mas maagang footage. Si Silvana, sa kanyang eleganteng damit, ay kaswal na naglalakad sa loob ng tindahan. Lumapit sa kanya si Dalisay. At doon, malinaw at hindi maikakaila, narinig nila ang usapan. Siguraduhin mong walang palya, Dalisay, sabi ng boses ni Silvana sa recording. Mahina, ngunit malinaw na parang kristal. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Kapag nahuli na siya, kahihiyan ang aabutin niya, sagot ng boses ni Dalisay. Magaling, sabi ni Silvana. At pagkatapos ang mga salitang dumurog sa mundo ni Alon. Ang mga salitang nagbunyag sa tunay na motibo sa likod ng lahat. Kapag bumagsak ang babaeng yon, wala nang sagabal si Alon sa kasal kay Isla. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Para kay Alon, ang tunog na iyon mula sa laptop ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Bawat pantig ay isang bala na tumama sa kanyang puso, winawasak ang anumang natitirang paggalang at pagmamahal para sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang kanyang ina. Ang babaeng nagturo sa kanya ng tama at mali. Ang babaeng nagsabing ginagawa niya ang lahat para protektahan siya. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Hindi siya prinotektahan nito. Ginamit siya nito. Ginamit ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, para sa isang desperadong plano. Dahan-dahan, bumaling si Alon sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay wala ng pagkalito. Wala ng pagdududa. Ang naroon na lamang ay isang malalim, nakakapangilabot na sakit at isang matinding galit. Tiningnan niya ito na parang isang estranghero. Basag niya sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot,
kundi sa tindi ng emosyon. Paano mo nagawa ito? Alon anak, makinig ka. Nagsimulang magpaliwanag si Silvana, ang kanyang pagmamataas ay biglang naglaho, napalitan ng purong desperasyon. Ginawa ko lang yon para sa pamilya, para sa'yo. Malulugi na tayo. Ito lang ang paraan. Paraan? Umaling-awngaw ang boses ni Alon, puno ng pait. Ang manira ng buhay ng isang inosenteng tao? Ang gamitin ang sarili mong anak sa isang kasinungalingan? Iyan ba ang paraan, ma? Hindi na niya ito tinawag na ina. Ma. Isang salitang walang laman, walang init. Sa mga sandaling iyon, lahat ng pag-aalinlangan ni Alon ay naglaho. Ang digmaan sa kanyang isipan ay natapos na. Malinaw na kung sino ang tama at kung sino at kanyang mali. At malinaw na kung saan siya dapat tumayo. Humakbang siya palayo sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, hindi bilang isang duwag na anak, kundi bilang isang lalaking may sariling paninindigan. Lumakad siya patungo kay Hiraya, na nakatayo pa rin sa tabi ni Don Andres. Umiiyak ng tahimik. Lumuhod si Alon sa harap niya, sa harap ng lahat. Patawarin mo ako, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Ang mga luhang ito ay hindi para sa kanyang ina o sa kanyang pamilya, kundi para sa babaeng sinaktan niya dahil sa kanyang kaduwagan. Patawarin mo ako sa kahinaan ko, sa pagdududa ko sa'yo, sa hindi ko pagprotekta sa'yo. Patawarin mo ako. Napasubsob si Silvana sa isang upuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang plano, ang kanyang mga pader, ay gumuho. Nakita niya ang pagtalikod ng kanyang anak, ang kaisa-isang bagay na sinubukan niyang protektahan sa maling paraan. At sa mga sandaling iyon, alam niyang natalo na siya. Hindi lang sa kanyang plano, kundi sa buhay. Ang hepe ng pulisya, na kanina pa nakikinig, ay tumayo at nagbigay ng utos. Arestuhin si Dalisay Ramos at isa sa ilalim natin sa investigasyon si Ginang Montenegro at ang pamilya Roxas para sa conspiracy at attempted fraud. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Don Andres si Hiraya ng mahigpit. Nandito na ako, anak. Nandito na si Papa. Hindi na kita pababayaan. Ipangangako ko yan. Naramdaman ni Hiraya ang yakap ng isang ama sa unang pagkakataon. Isang yakap na puno ng 20 taon ng pangungulila. Ngunit habang nakayakap sa kanyang tunay na ama, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nakaluhod pa rin sa kanyang harapan, si Alon. Ang kanyang puso ay isang magulong pinaghaluan ng sakit, pag-ibig, at isang bagong uri ng pangunawa. Nakita niya ang kanyang pagsisisi, nakita niya ang kanyang pagbabago, ngunit sapat na ba iyon para burahin ang lahat ng sakit? Sapat na ba ang pagluhod niya para muling buuin ang isang tiwalang dinurog ng pinong-pino? Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga sugat, bagamat nag-iwan ng peklat, ay nagsimula ng maghilom. Ang pangalang Hiraya de la Cruz ay naging isang alaala na lamang, isang anino ng nakaraan. Ngayon, sa harap ng salamin ng kanyang opisina, natanaw ang buong syudad. Ang babaeng nakatayo roon ay si Hiraya de Silva. Ngunit sa kabila ng bagong pangalan, ng mamahaling damit, at ng kapangyarihang hawak niya ngayon bilang kanang kamay ng kanyang ama
sa Maharlika Corporation. Ang puso niya ay nanatiling puso ni Hiraya. Isang pusong nakakaintindi sa hirap ng mga ordinaryong manggagawa. Miss De Silva, sigurado po ba kayo sa proposal na ito? Tanong ng isang matandang board member. Ang noo ay nakakunot habang tinitingnan ang mga papeles. A 15% increase in the minimum wage for all our rank-and-file employees, plus full health benefits for their families? Malaki ang magiging epekto nito sa ating net income. Kalmadong tumayo si Hiraya sa harap ng board. Wala na ang bakas ng babaeng kimi at mahiyain. Ang tunay na yaman ng kumpanyang ito ay hindi ang ating net income, kundi ang ating mga tao. Mariin niyang sabi, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Kung aalagaan natin sila, mas aalagaan nila ang kumpanyang ito. I approve this proposal. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago sinundan ng pagtango ng mga miyembro ng board. Ang kanyang salita na sinuportahan ng kanyang ama ay batas. Paglabas niya ng boardroom, isang pamilyar na figura ang naghihintay sa kanya sa lobby. Nakasandal ito sa pader, suot ang isang simpleng polo shirt at slacks. Wala na ang mamahaling kotse, wala na ang mga bodyguards. Siya na lang. Si Alon. Sa loob ng 6 na buwan, araw-araw itong naghihintay sa kanya pagkatapos ng trabaho. Hindi para mangulit, hindi para magmakaawa, kundi para lang kamustahin siya, para samahan siyang maglakad papunta sa kanyang sasakyan. Para iparamdam sa kanya na sa kabila ng lahat ng pagbabago, naroon pa rin siya. Hindi ang Alon Montenegro na tagapagmana, kundi ang Alon na natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kamusta ang meeting? Tanong ni Alon. Isang simpleng ngiti sa kanyang mga labi. Nakakapagod pero kinaya naman, sagot ni Hiraya. Naglakad sila ng sabay sa pasilyo. Ikaw? Kamusta ang trabaho sa bagong kumpanya? Masaya, sagot ni Alon. Nagsisimula ulit sa baba. Mahirap, pero mas may kabuluhan. Natututo akong pahalagahan ang bawat pisong pinaghihirapan ko. Gumuho ang imperyo ng mga Montenegro. Pagkatapos ng eskandalo, nagsulputan ang mga utang at mga kaso. Si Dalisay at Isla Roxas ay nahatulan dahil sa kanilang partisipasyon sa krimen. At si Silvana ang nagdusa ng pinakamabigat na parusa. Ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman ay walang-wala kumpara sa pagkawala ng respeto at pagmamahal ng sarili niyang anak. Huminto sila sa tapat ng sasakyan ni Hiraya. Walang halik, walang yakap. Isang tingin lamang na puno ng mga salitang hindi pa nila kayang bigkasin. Isang tingin ng dahan-dahang paghilom at muling pagbuo ng tiwala. Mag-ingat ka sa pag-uwi, sabi ni Alon. Ikaw din, sagot ni Hiraya. Bago pumasok sa sasakyan, sa kanyang pag-uwi, hindi na sa isang maliit na apartment, kundi sa malawak na mansyon ng mga De Silva. Madalas niyang dinadatnan ang kanyang ama sa hardin. Dinidiligan ang mga paborito nitong rosas. Anak, bati ni Don Andres. Ang ngiti nito ay laging nagpapagaan ng kanyang loob. Pasensya ka na. Kung nahanap lang sana kita ng mas maaga, hindi mo na sana kailangang pagdaanan ang lahat ng iyon. Umupo si Hiraya sa tabi nito. Papa, sabi niya, hinawakan ang magaspang na kamay ng ama. Ang mahalaga po, magkasama na tayo ngayon. Ang nakaraan ang nagpatatag sa akin at ang kasalukuyan,
Kasama kayo ang nagbibigay sa akin ng ligaya. Ngunit may isang bahagi ng nakaraan na kailangan pa rin niyang harapin. Isang hapon, nagmaneho siya papunta sa isang lugar na simple at malayo sa karangyaan. Isang maliit na nursing home. Doon, sa isang silya sa hardin, nakaupo si Silvana Montenegro. Ang dati buhok na laging perpekto, ang ayos ay may mga puti na. Ang mga mata, nitong dati nanlilisik, ay ngayoy blangko at malayo ang tingin. Ginang Montenegro, bati ni Hiraya. Tumingin si Silvana sa kanya. Walang galit, walang pagmamataas, tanging pagod. Anong ginagawa mo rito? Para ipamukha sa akin kung gaano ka nakataas ngayon. Umiling si Hiraya. Umupo siya sa tapat nito. Nandito po ako para subukang intindihin. Hindi para magpatawad dahil hindi ko pa kaya. Pero para maintindihan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silvana. Natakot lang ako. Bulong nito. Natakot akong mawala ang lahat. Sa sobrang takot ko, ako mismo ang sumira sa kaisa-isang yaman na mayroon ako. Ang anak ko. Walang nagsalita pagkatapos noon. Tumayo si Hiraya para umalis, ngunit bago siya tumalikod, nag-iwan siya ng isang maliit na cashmere blanket sa kandungan ni Silvana. Isang kilos hindi ng pagpapatawad, kundi ng habag. At dumating ang araw. Hindi sa isang malaking katedral. Hindi sa isang marangyang hotel, kundi sa hardin ng mga De Silva, sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas, sa harap ng iilang piling kaibigan at pamilya. Hawak ni Alon ang mga kamay ni Hiraya. Nakasuot ito ng simpleng barong Tagalog. Ngunit ang tindig nito ay mas matatag kaysa noong suot pa nito ang mga mamahaling suit. Hiraya, panimula ni Alon sa kanyang panata, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Minsan, naging mahina ako, naging duwag. Hinayaan kong takpan ng anino ng aking pangalan ang liwanag ng pagkatao mo. Ngayon, sa harap mo at sa harap ng Diyos, ipinapangako ko, hindi ang kayamanan ng mga Montenegro, kundi ang katatagan ng pagkatao ko. Ipinapangako kong hinding-hindi na muling magdududa at habang buhay na ipaglalaban ang pag-ibig na minsan kong muntik ng isuko. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang pisngi. Pinunasan ang isang luhang pumatak. Alon, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay puno ng pagmamahal. Nakilala kita bilang isang prinsipe sa isang mundong hindi akin, ngunit minamahal kita ngayon bilang isang lalaking natutong hanapin ang sarili niyang halaga. Tinatanggap kita hindi bilang isang Montenegro, kundi bilang si Alon, ang aking Alon na dumaan sa pinakamalakas na bagyo. At ipinapangako kong magiging dalampasigan mo ako, na laging naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paghilom, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag pa sa anumang diamante. Nang papalubog na ang araw, magkahawak kamay silang nakatayo sa hardin. Siya ay hindi na ang hira na kimi at puno ng pag-aalinlangan. Siya na si Hiraya De Silva, isang babaeng natagpuan ang kanyang pamilya at ang kanyang lakas. Siya ay hindi na si Alon Montenegro, ang tagapagmanang sunod-sunuran. Siya na si Alon, isang lalaking binuo muli ang sarili mula sa simula. Magkasama, pinanood nila ang pagkulay kahel ng langit, alam na ang tunay na yaman ay hindi sa pangalan o sa pera, kundi sa pagkakaroon
ng isang taong hahawak sa kamay mo habang hinaharap ang bawat bagong umaga. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Alon. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan, kundi sa kabutihan ng puso, sa tatag ng kalooban, at sa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok at kayang baguhin ang sinuman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung mayroon kayong aral na napulot sa kwentong ito, o kung may mga suhestiyon kayo para sa mga susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, laging handang magbahagi ng mga kwentong pupukaw sa inyong mga puso. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.